ito ay iniloob ng Diyos na lahat tayo. And even Christ, ano? From the cross, bago maipako sa cross, may stress din ng Panginoon sa atin. Amen. Kung bakit po natin pinag-uusapan, because lahat tayo ay nakakaranas nito. At mahalaga na maunawaan natin bakit tayo buhay pa. Okay? Okay, so tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng ating lesson ngayon. At matatagpuan po natin ang ating babasahin, scripture from the book of Samuel, 2 Samuel, chapter 12. Yan. At ito ay pinamagatan na mensahe ni Nathan para kay David. So babasahin ko po sa Tagalog. Sundan nyo na lamang po sa screen. So if you have your own Bible, sabi nga, makipagbukas po kayo upang maunawaan natin lalo kung bakit natin narinig na noon at ngayon pag-aaralan muli. Bakit nga ba? At may salita ang Diyos, may mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isang lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakanlong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Pasigaw na sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul, ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati na ang mga lipi ng Israel at Judah. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Orias sa mga Amonita at kinuha mo ang kanyang asawa. Dahil ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. 11, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. At sisipingan sila kahit na sa katanghaliang tapat. 12, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Sumagot si Nathan, pinatawad ka, sinabi ni David, 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. And
Sumagot si Nathan, pinatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. 14, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. And 15, the last verse, pagkatapos nito'y uuwi na at umuwi na si Nathan. O dakilang Diyos, salamat sa iyong pagkabasa ng iyong salita, O God. At muli, Panginoon, sa iyong mensahe ngayon ng aming pagbubulayan, O Lord God, ang iyong salita upang matanggap namin ang mensahe mo, O Lord God, sa bawat isa. At muli, Panginoon, mangusap ka at ligligin mo ang aming damdamin, isipan, O Diyos, upang makita namin ang iyong kalooban, O Lord God. Makita namin ang direksyong inilahad mo para sa amin upang makita ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa maraming biyaya mo, O God. At muli, Panginoon, nananawagan ka sa bawat isa. Mataas ang iyong salita, Panginoon, at madakila ka, O Diyos. At pinupuri ka namin, tanggapin mo ang aming pasasalamat, pagpupuri sa iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, Amen at Amen. So tayo mga makakaupo. Hallelujah. So, sa ating pagkabasa sa salita o aklat ng buhay, sa buhay ni David. So, alam natin ang panimula kung paano tinawag si David, ano? At si David, bago siya gamitin ng Panginoon, so mayroon problemang mga Israelite sa panahon na yon kay Haring Saul. At alam natin ang kwento. At si Haring Saul ay wala siyang maiharap sa isang higanting Palesteo o Palestine. So, lahat sila na-stress dahil wala silang maisasagot sa isang higanting laban sa kanila. So, nakita natin ang bahaging ito sa paggamit, panimula sa buhay ni David. At lahat ng ito ay nakita natin na ang pabor ay nakay David. Ibinigay ang lahat ng pangangailangan upang magtagumpay ang misyon at pamumuno ni David. At bago pagkatapos noon at sumunod naman ang si Haring Saul at nagbanta sa buhay ni David. At iniligtas pa rin siya ng Panginoon sa kamay ni Saul dahil nga nawala ang pabor kay Saul, ibinaling kay David. At ito ang dahilan kung bakit naghimagsik si Saul. Ayun, na-stress din sa Saul, ano? At doon, nung namatay si Saul, so nailipat ang kaharian kay David. At ang paghari na David, maraming laban ang pinagtagumpayan na David, ano? From 1 Samuel 16, doon nagsimula ang journey ni David hanggang sa 2 Kings. So, ganun maraming chapter yon at maraming tinukoy sa kanyang talambuhay. At si David ang isang halimbawa ng Diyos na ibinigay upang ipakita ang pagpupuri at pagsamba. Kaya tayo, bago tayo pumasok sa presensya ng Diyos, nananambahan tayo sa paanong paraan? Sa pananalangin at pagpupuri. At sa pagpupuri niyan, sinasaliwan natin ng awitin. Hindi sa awitin, kundi sa puso kung saan ibinibigas natin ang salita para iukol sa Diyos. So ito yung dahilan ng pagpupuri. Laging magkasama ang pananalangin at ang pagpupuri. At yun ang buhay ni David at sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ito yung ginagawa niya every time na gusto niyang purihin ang Diyos sa lahat ng tagumpay na kanyang natanggap. Kaya pumupunta siya sa isang lugar na siya lang umaawit, tumutugtog siya ng lyre. Lyre ba yun? O yung harp, ano? Alpa. Ano? Hindi alpha o omega. Alpha, yeah. Yeah. So, sorry po sa pronunciation. So, harp o alpha, o kahit nga trumpet, marunong siya, di ba? So, ito yung ginagawa niya, nagpupuri, sumasamba, binibigyan ng dakila ang Diyos. Ano, mag-isa?
So may times na ini-encourage ang buong kaharian ng Israel na magpuri. Ito yung buso ni David sa Diyos. Kaya ito yung nagiging halimbawa natin na mataas sa pagpupuri. Para itaas yung ating pagpupuri sa Diyos. Kaya nakita natin ang buhay ng David ay sagana. Binigyan ng pabor upang makamta niya ang lahat ng bagay na ito. Ngunit may pagkakasala si David na hindi niya inaasahan. At na humaling siya sa isang may asawa. At nabasa natin na ang asawa ni Urias na si Bathsheba. At doon, nagsimula ang kanyang stress. So gusto ba nating ma-stress? Kahit ayaw nating ma-stress, pero na-stress pa rin tayo. Ngunit anong mga dahilan ng stress natin? So yun ang tanong. Okay, dahil nga si David ay nagkasala at doon dumating si Prophet Nathan. At kinausap at binigay kaagad yung mensahe ng Diyos sa kanya. Akala na niya, ibang tao ang tinutukoy ni Haring Nathan, yun pala ay siya. Ba't pag tuwing tayo pupunta sa iglesia, ano bang ating tinitignan? Mensahe para sa iyong katabi o mensahe para sa iyo? Parang minsan, lagi nating naisip, yung mga So, pagpasok po natin sa iglesia, laging tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Dahil itong pangungusap ng Diyos ay para sa atin. Kahit hindi man kahalintulad ng ating nararanasan, ngunit may pangungusap ang Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Amen? Okay. So ito yung dahilan, dahil sa kanyang nagawa, nagbunga ito ng mga henerasyon na pagkakagulo ng kanyang buong buhay at kasama ng kanyang pamilya. At dahil sa isang kasalanan, nagdulot hanggang sa ilang salinlahi. At ito ang naging stress ni David sa buong buhay niya. At makikita natin hanggang sa buhay ng kanyang mga anak. Nagreplika ang sigalot na ito sa bawat anak niya. Nandoon na anak niyang si Amnon at sino pa yung isa pa? Si Absalom. Yan. At yung magandang anak niya, so hindi ko na makita, Tamara. Yan. So ito yung dahilan kahit na kahit kita nyo yung mensahe bago pa man din mangyari ito, ipinanukala na, nakita na, sinabi na ni Prophet Nathan ang mangyayari sa kanyang buhay. Ngunit, alam nyo ba, bakit nagkaganito? Dahil, kita nyo, instead na hihiwalayan niya si Bathsheba, hindi niya hiniwalayan. At yan, nagbunga pa rin ang kanyang pakikipagtipan kay Bathsheba at yan, dumating si Solomon. At sa ating gracious God, pinagpala din si Solomon. Binigyan din ng favor ng Panginoon kahit doon sa kanyang pagkakasala, tumanggap pa rin ang kanyang mga anak na biyaya. Amen? Hallelujah. Okay, so ang ating title is The Weight of Sin. So masusukat nyo ba kung gaano kabigat ang kasalanan? Masasabi nyo ba yung simpleng kupit ay mas mataas sa pagnanakaw? O yung isang pananakit ay may tutumbas ba sa pumatay? Amen? Yan, so naunawaan niyo po ba ako? May focus ba tayo ngayon dito? Amen? So makita natin kung bakit natin tinutukoy dahil lahat tayo may stress. Lahat ito ay mensahe para sa lahat. Walang makakaligtas sa mensaheng ito
nasa lahat ng makikinig at hindi makikinig. Yan. At nawa, makita natin na ang mensahe ito ay nangungusap ang Diyos para sa atin. Okay. So, the weight of sin. Ano? Yan, hallelujah. Bakit natin pag-uusapan ang bigat? Ano? Dahil maliit at sa malaking kasalanan ay iisa sa harap ng Diyos. Walang pinagkaiba. Masasabi ba natin na yung delayed obedience is a sin? Yan, may magsasabi ba ang delayed obedience is a sin? Yung iba hindi makasagot dahil hindi alam, ano? Pero sumunod naman ako. Ginawa ko naman yung ginawa. Nalit nga lang. Okay, so madadaanan po natin. Okay, ang buhay ni David ay isang halimbawa. At sa panahon natin, patuloy itong nangyayari. Lahat ay nagkakaroon ng stress, problema. Dahil sa maliit na ginawa, ay nagdudulot ng malaking pinsala sa paglaon. Okay, may 3 po tayong punto kung bakit natin titignan ang bagay nito. Ang una is disobedience. Hindi pagsunod. Okay? Sino nakagawa ng 3 palakpak kanina? 3, ha? 3. Hindi sumobra, hindi 4, hindi 2. Amen. And sometimes, we observe obedience in the presence of God. Without obedience, we cannot please God. And kahit na anong biyaya, abilidad, anumang sagana ang buhay mo ngayon, hindi ito magiging katwiran o mapiplease ang presensya ng Diyos. We always strike balance. Strike the target, sabi nga. Sabi nga, bullseye. Laging ganun ang kalooban ng ating Panginoon sa bawat gawa, isip, salita, at sagawa. Ngunit lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. We have many shortcomings, sabi nga. Marami tayong mga huling mga tugon sa Diyos kung bakit tayo nahuhuli din yung mga pagpapalang hinahangad natin. Kaya, don't expect na magbigay ang Diyos na wala ka namang ginagawa para sa Kanya. Amen? Okay. Obedience bring a heavy burden. When we knowing the obedience, when we knowing disobedience God, we carry the weight of guilt, broken fellowship, and the consequences of our choices. God calls us to obey Him because His command lead to life and peace. Nagbubungan ng buhay at kapayapaan sa pagsunod. Kaya yung mga hindi sumusunod, sa tingin nyo, pagpapalain ng Diyos? Nabasa na natin ang salita. At sa susunod ba, gagawin natin ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos? It is a logic, di ba? Madaling isipin, ngunit mahirap sundan. Sa susunod, makikita pa ba tayo sa susunod dito, sa iglesyang ito? Makakatiyak ba kayo? Kung makakatiyak tayo? Hindi. Sabi niya, we can simply disobey. Ano? Hindi natin masasabing exact what we respond doon sa bagay na ito. Kaya lahat tayo pwedeng concerned doon sa disobedience na ito. Amen? So, sabi nga, disobedience brings a heavy burden.
Yan, sabi nga na 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than to fat of ram. Ang pagsunod ay higit sa sakripisyo. So anong pagsisakripisyo ang ginagawa natin? Yan, gumigising tayo sa umaga, sa araw ng linggo, gumigising tayo maaga. Nagbibihis tayo, piniprepare natin ang ating sarili ay sa mga kalayuan sa bahay nila, sa iglesyang ito, ay sa may mga sasakyan, ay nagsasasakyan. Sa mga walang sasakyan, naglalakad. Ito yung liit na porsyento ng ating sakripisyo sa pagsunod. Dahil gusto natin na mapunan ang kalooban ng Diyos sa araw ng linggo. Dahil sa araw ng linggo, ito lamang pinag-uusapan natin, araw ng linggo, ngunit hindi lahat nakakasunod. Ibinigay na ang kanilang pangangailangan sa lahat ng kanilang panalangin, ngunit hindi magawang sa araw ng linggo ay hindi maitalaga sa buong buhay niya na pagsunod. At doon pa lamang may stress na tayo sa Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit yung panalangin nila ay di umaabot sa kanila dahil nga walang pagsunod. Kaya makita natin na ang isang hindi sumusunod ay may kaakibat na consequences. Narinig niyo ang salitang ito? Makita natin, hindi ako magsusulit sa inyo, hindi kayo magsusulit sa akin, ngunit ang pagsusulit natin ay sa Panginoon. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, kung todo taas ang ating kamay, nagpupuri, kumakanta, umaawit, lumulundag pa nga eh. Minsan nung tayo nakakahilala sa Diyos, halos dito tayo umupo sa harap, ngunit ngayon, mas napupuno ang likod kaysa harapan. Ba't ang presensya ng Diyos nasa likod na? Kung nandoon ang presensya ng Diyos, pupunta ako doon tayo magpipreach. At dahil nga ayaw makita. Okay, so yun isang mga maliliit na bagay na ating nakikita. Ano nga ba ngayon ang stress natin? Amen. So, doon pa lamang sa isang tukoy na tinutukoy natin tungkol sa pagsunod, hindi na natin magawa perfectly. Sino sa buong isang taon hindi nakaliban sa isang pagsamba? Wala. Yun, ako, natatandaan ko dahil kung hindi lang ako nagkalagnat hindi ako pumunta. So, I think isa o dalawa. So, yun lang ang natandaan. Bakit nga ba ako nagpapatuloy? Dahil ba pastor ako? O pastor sila? Kaya sila kailangan pumunta ng iglesia? No, because bawat isa sa atin may tungkulin na ating dapat gampanan. At ang pagtitipon na ito ay dapat mapunan. Sa tingin natin, ang disobedience ay hindi dahilan. Kasi maraming gumagawa pa rin, Kita nyo sa susunod. Testing. Okay. Delayed obedience is still disobedience, like what we said. The sooner we obey God, the lighter our spiritual burden becomes. At dahil sa pagsunod natin kagad sa kanyang utos, wala tayong problema. At dahil sa wala tayong problema, at iba pa, may biyaya pa ang Diyos sa lahat ng sumusunod. Kaya sa mga taong tapat sa Diyos, tapat din ang dapat respond natin. Kaya ang katapatan ng Diyos, binibigyan tayo ng kapayapaan. Kita nyo, yung ibang bansa, na mayapa na, hindi payapa, kundi na mayapa na, dahil maraming namatay. Amen? Nilindol, binaha, binagyo. Salamat sa Diyos na ikaw at ako nandito, nagpupuri, sumasamba. Wala bang palakpak doon? Para sa Diyos? Amen. Hallelujah. Papuri yan sa Diyos. Yung iba, alam nyo ba na nasa ibang panig din ng mundo?
iba't ibang klase ng problema ang kanilang kinaharap. Kahit nga yung mayayaman mas malaki ang stress nila kasi mas mabigat ang bulsa nila. Kita nyo, kayo din magsukbit ng milyon-milyon sa bulsa. Mahihirap pa kayong maglakad. Di ba? Salamat sa Diyos, wala tayong dalaw. Kita nyo, sarap lumakad. Di ba? Stress-free, sabi nga nila. Amen. So, salamat sa Diyos, we are comforted by God through our obedience. And that obedience, there's another blessing na ating tinatanggap. Okay, ang pangalawa, so parang bilis ng sequence, Okay. So, bad character ang pangalawa. Paano masasabing bad kung hindi mo alam ang good? Di ba? Di ba may paghiwalay bad and good? Kung hindi mo nga alam ang mabuti, paano mo masasabing bad? Kaya ang mundo, bulag sila dahil akala nila good pa rin yung ginagawa kahit na mali na. Amen? Hindi mo nakikita ang mundo ay lalong pinipiringan ng masasama ang kanilang mata sa paggawa ng masasama. Ang sabi nga, ay yung huling mga araw, lalong magpapakasama ang mga masasama. Kaya sila bulag dahil hindi nila makita. Kaya yung kanilang gawi, akala nila nakakabuti. Yun pala sa kanilang ikakabuti, pansariling hangarin. Kaya ito ang kanilang nagiging pagbagsak. Kita nyo, kahit na mayayaman, ay bigla na lang namamatay. Kasi nga, dahil sa bigat na kanilang kayamanan, ito yung nagiging dahilan ng kanilang pagbagsak. So, hindi ko laging sinasabi na, sabi nga, nagsasour grip si pastor dahil mahirap si pastor Kaya naiinis siya sa mayaman dahil wala siya noon. Di ba totoo? Sister Estelita, sabi niya. Totoo yun. Masaya ang isang taong nagpupuri sa isang pastor nagsabi, mawala man sa akin, wag lang itong salita ng Diyos sa kanyang buhay. Itinaas pa ng pastor. Tiwala siya na ang salita ng Diyos ang magbibigay, magdadaloy ng pagpapala, magbibigay proteksyon, magbibigay kagalingan, at magbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi ba kayo naku-curious sa mga taong nagsasabi na kanyang pananampalataya sa Diyos? Kung naku-curious natin at napatunayan natin na ang kanyang katapatan sa Diyos, hindi man natin siya kayang gayahin. Kung ang pagpapala ng Diyos ay nagmumula sa Diyos. Yeah? Bakit nasasabi ng isang tao ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang ibigay ang lahat ng mga bagay na wala sa atin. At sa lahat ng mga men of God na ginamit niya upang mabuo itong aklat na ito, ay hindi pinagkulang. Bagkus dumaan sa mga paghihirap, ngunit itong bagay na ito ay magiging putong ng buhay ng kanilang gawa at pagsunod. Kaya mga kapatid, sabi nga, bad character, bakit nga ba? Yan, napalayo tayo, Sabi nga, poor character, such a pride, dishonesty, bitterness, and laziness may seem small at first. Maliit lang na bagay para sa atin, kung mga bagay na ito ay nangyayari sa atin. Ngunit, sabi nga, may seem small at first, but over time, it damages relationship and reputation. The spiritual growth. God desires to transform our character to reflect Christ. Yan. So ang kalooban ng Panginoon ay ma-reflect ang Kristo sa ating buhay. So every time na binigyan tayo ng 24 hours, 7 days a week,
365 days, a year. Ilang oras ang ating nagagamit para sa Panginoon? Yan. Nag-set tayo ng discipleship devotion sa umaga. Yan. May prayer meeting, may midweek service, may fellowship group. So saan natin naigugugol ang ating oras? Napakaliit na porsyento sa harap ng Diyos para matalo natin ang ating kaaway na si Satan. 24/7 siya nakatunghay sa atin. Kaya ba nating talunin si Satan ng 24/7 na nakahanda para tayo siluin o tayo lamang na naghahanda lamang ng 1 oras, 10 minutes sa panalangin? Kaya ba ng gawin ng talunin si Satan ng ganong paghahanda? Of course, pagka makapangyarihan, sabi nga, a prayer of a righteous man is effective. Powerful and effective. Yan. Sa mga tapat sa Diyos. Amen? Okay. So, bad character. Bakit nga ba pinag-uusapan natin ang bad character? Kasi maraming bad dito sa mundong ito. Tayo bilang Kristiyano, so makikita ba ang bad character sa atin? Pakakakitaan ba tayo ng bad character? Being a Christian? Being a follower of Christ? So real check natin kung ito nga ba ay nagmamanifest pa sa atin. Kaya hindi natin mapatanggap si sister, brother sa labas kasi nakikita pa yung karakter sa ating buhay. Kasi pastor ganun, hindi nakikipagkamay. Hindi ako binabati. Minsan doon sila nag-sway. Sabi nga, kaya nagbabackslide. Dahil lang sa hindi pagpunan ni pastor sa kanila. Kung pinupunan naman sila, sabi nga, laging ako nakikita na pastor. Bakit wala na bang iba sa church? Kung bakit laging ako? Yun ba ang pwedeng sabihin ng isang tao? Dahil ikaw ay tapat, ginagamit ang buhay mo para maging halimbawa sa iba. Kaya ikaw ang ina-example ni pastor. O may gustong mensahe ang Diyos sa kalagitnaan ng kongregasyon, kaya ginagamit ang buhay natin. Hindi ba mas maganda magamit ang buhay natin sa kalwalhatian ng Diyos para i-describe ang masama at mabuti? Para ang iba na makapakinig ay manibago. Minsan may mga taong ayaw talagang papuna. Di ba? Yan. So, character is, sabi nga, nakalimutan ko yung slogan. Yung character is the best. Yeah. Okay. Amen. So sabi nga ng Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Yan. If you are esteemed, lagi kang pinupuna o ginagamit dahil nga because higit yun sa ginto at silver o yung ginto at pilak. So makita natin ang kahalagan kung bakit ang karakter ay mahalaga sa harap ng Diyos. Kita nyo yung mga karakter ng mga lingkod ng Diyos nung una. Kita nyo si Saul, nag-iba ang ibinaling yung favor kay David dahil sa hindi pagsunod. Alam nyo ba, yun lang ang kasalanan ni Saul Yung hindi niya sinunod ng buo yung utos ng Diyos sa kanya. At dahil doon, ibinigay kay David ang favor. At dahil nga hindi tumalima si Saul, so sa kanyang sariling espada siya namatay. Yan. So nakikita na natin ang description ng Kristiyano at saka hindi Kristiyano. At ngayon tayo ay Kristiyano, so makita natin ang kahalagan ng pagsunod. Amen.
Proverbs 4:23. Yan, idinagdag ko sa aking outline. Sabi nga, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kaya lagi nating gwardiyan ng ating puso. Kasi lahat ng bagay na lumalabas sa ating bibig, diyan nagsisimula. Yan, character is the best. Yun lang ang narinig. Beauty is useless, but character is the best. Ito yung laging binabanggit ng mga nasa beauty pageant, lalo na Miss Universe. Okay. So, kita nyo, bakit popular ang saying na ito, yung kasabihan na ito? Dahil mahalaga ang karakter. Amen. Okay, so let us guard our hearts kasi dito lahat nagbubukal ang lahat ng bagay. Masama at mabuti. Okay? So number 3 points, wrong action. Yan, bakit natin tinutukoy ito? Yung disobedience, bad character, at ngayon wrong action. Kasi nandoon na sa ating binasa. Ano? So, sabi nga, every action has consequences. Wrong decision may provide temporary pleasure, but they eventually bring sorrow, regret, and spiritual heaviness. God invites us to repent and walk in the righteousness. So tayo'y lumakad sa presensya ng Diyos ng may pagsisisi. Hindi naman tayo papatawarin kung hindi naman tayo nagsisi. Di po ba? Sa normal na buhay, di ba? Hindi ka naman papatawarin kung hindi ka naman lumapitan, humingi ng paumanhin. Sorry. Yung parang pagka nag-sorry ka, ikaw pang galit. Yeah. Di ba? Nakikita natin maraming ganun, lalo na sa Facebook. Okay. Okay, so sabi ng Galatians 6:7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang aanihin mo. Marami ng eksplanasyon ang mga tagapagturo nito. Hindi ka kung ikaw ang nagtanim ng mangga, hindi ka aanin ng santol. Sabi nga. Di ba? Hindi ka aanin ng mais kung ang itinam mong palay. Di ba? Tama? Reality check. Totoo. Di po ba? So, kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. So, sa madaling salita, kung ano yung ating ginawa, yun ang magiging resulta. Kaya lahat ng ating resulta ng ating buhay dahil sa ating unang ginawa. Kung ano tayo ngayon, ito na yung bunga. James 4:17. Therefore, to him who knows to the good and does not do it, to him it is a sin. Alam na nating tama, hindi pa natin ginawa, so ito ay kasalanan. So hindi salita ng mga tagapagturo, pastor, kundi sa mismong salita ng Diyos. Hallelujah. So mga bagay na ating mga nagagawa, na isa sa isip, yan. Ito yung nagiging resulta sa ating mga stress. Subukan nyo, isang example, lahat naman dito sa Italia, nagbabayad ng bills. Tingnan nyo, pagka hindi kayo nagbayad ng bills isang buwan, sinong hindi may stress? Nakaka-relate kayo? So lahat tayo nakaka-relate because we experience everything that we have in this life, lalo na tayong nandito sa Italia. Okay? So, balikan natin ang kabuuan na tatlong, sabi nga, is disobedience, bring
heavy burden. Number 2, bad character becomes a lifelong weight at panghabang buhay na bigat. At number 3 is wrong action produce painful consequences. And these 3 is evident to what we do. And that is the stress of our personal and spiritual life. And we have this conclusion. Just like a glass of water. Yan. So yan yung ating, nakita nyo yung background natin. A glass of water. Okay. So may old saying tayo, sabi nga, what's your thought, for they become your words. What's your word, for they becomes your action. What's your action, for they becomes your habit. What's your habit, for they becomes your character. And what's your character, for they becomes your destiny. So 5 level yung 5 level of doon sa ating buhay ay nangyayari ito. Kasi kung ano yung nasa isip natin at yun ang lalabas sa ating bibig. At sa ating mga salita, ito'y nagiging gawa natin. At sa ating mga gawa, ito'y nagiging habit na natin. Lagi nang nangyayari. Kasi ito lagi ating ginagawa at naging habit. At dahil sa habit na natin ito na yung character natin. Sabi nga ng salita, what you eat is what you are. Totoo? Ayan. Sabi nga, walang ipinasok na hindi lalabas. So, kung ano yung kinain natin, hindi naman ganun pagkakinain natin. Ano? Ngunit yun din ang elemento kung ano yung kinain natin, yun din ang lalabas. Yan. Okay, so punta po tayo kung bakit mahalaga ang background na yon at yan bago ko basahin ang aking conclusion. So nakikita po nyo itong baso. It is a symbol that we are like a glass. Yan. Tulad ng isang baso. Empty, walang laman. Amen. Pagka tayo ay hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, yung stress, sa maliit na bagay, hindi natin nagawa, dumadagdag. At sa mga bagay na ating lalong hindi ginagawa ng tama, naging stress. At sa lahat ng bagay na yan, ay naging kasalanan. So, sa tingin nyo, ilang ang bigat nitong basong ito na may tubig? 8 ounce, 7 ounce, 6 ounce. Yan. Hindi naman tayo manghuhula para hulaan natin kung ilan yung bigat ng tubig, o gaano karami yung tubig. Sa tingin nyo, ito ba ay mahalaga sa Diyos? Yes, mahalaga. Tingnan nyo, hahawakan ko ang basong ito sa sandaling panahon. Parang wala lang. Kung hahawakan ko itong basong ito sa isang oras na nakaganito, may kunting pressure na. At kung hahawakan ko ang basong ito ng buong araw, sa tingin nyo, anong mangyari? Mananakit, mabigat, bibigat. Ngunit hindi naman ang dahilan na ito. Ngunit hindi naman nabawasan o nadagdagan ng tubig. Same pa rin ang sukat ng tubig sa loob ng baso.
Kita nyo, sa maliit na stress, pag hinawakan natin ng matagal, nagbibigay sa atin ng problema. Nagbibigay sakit, nagbibigay kaguluhan. Ilapat natin ang isang example na ito sa ating stress sa buhay. At yun ay ang kasalanan. Hindi lahat ng mga ng stress ay mabuti, di ba? Oo, masama. May stress na nakakabuti. Ngunit may stress na nagdudulot kapahamakan at ito ay kasalanan. Yan, kung hinawakan ko ng buong araw, sa tingin nyo, ano ang idudulot sa akin ito? Mangangalay, sasakit ang aking kamay, maaring magbigay sa akin ng sakit. So, bakit natin tinukoy ang buhay ni David? Dahil makita natin, inilagay ang buhay ni David sa libro ng Aklat ng Buhay upang ikaw at ako makita ang kalooban ng Diyos. At dahil Kristiyano ka at ako, hindi tayo exempted sa pagpapalo o disiplina ng Diyos. Kaya dinisiplina din ng Diyos si David. Ang mabuting ginawa ni David at dahil sa kanyang pagkakasala, tinanggap niya ang pagkakasala at inamin ang pagkakasala. Ngunit ang result ng kanyang ginawa ay hindi nabawasan. Namatay ang kanyang unang anak kay Bathsheba at sa kanyang mga anak sa ibang mga kanyang asawa ay nagkagulo, nagpatayan dahil sa kapangyarihan. Dumating kay Solomon ang biyaya, ngunit sa bandang huli ay kinalimutan ni Solomon ang biyaya ng Diyos sa kanya. Gaano kalaki ang epekto ng kasalanan ng David at hanggang kasalanan ng mga kanyang anak. Ikaw ngayon, naisip mo ba kung ano yung magiging dahilan kung bakit dumanas ka ngayon ng mabigat? At ngayon, dahil sa buhay natin ngayon, tayo ang gumagawa ng desisyon. At sa ating mga desisyon, may resulta sa susunod na panahon. At makita natin ang result ng pinsalan ng stress na nadudulot ng ating mga nagagawa. Yan. Kung hindi natin bibitawan ang stress na ito, mananatiling pabigat sa atin habang buhay. Ano ba ang paanyaya ng Panginoon? Hindi ko bibitawan ng baso. Matthew 11:28 and 30. So, paki-plus. Take my yoke upon you and learn from me, from I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Hallelujah. So ano ang panyaya ng ating Panginoon? Lumapit tayo. Ano yung yoke na tinutukoy ng Scripture? Yes, yung tulad ng sinasakbat ng kalabaw para hilahin yung kariton. Yan. So, yung yoke na yon is speaking about our stress. Habang buhat ko tong basong ito, yan, nagsisimula ng mga alay ang aking kamay. At kung hindi ko bibitawan na ang basong na ito, ay magiging pinsala sa akin. So, ang panyaya ng Diyos is, take my yoke. Yan. Tanggapin natin ang kanyang panyaya. Yan, sabi ng Psalms 55:22, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. And 1 Peter 5:7, casting all your anxiety on Him,
because He cares for you. Ngayon, bibitawan ko na ang baso para ibigay sa ating Panginoon. Ako ay walang dadalhing bigat sa aking kamay dahil ibinigay ko na sa Diyos. Lahat tayo may kabigatan. Anumang bagay na nagpapabigat sa atin, nagbibigay sa atin ng sakit, pangangalay, pagkapagod, pagkamuhi, galit, ibigay natin sa Diyos. Ang laban ay hindi sa atin, ang Diyos. Sabi nga, kung ibibigay natin sa Diyos, siya ang magdadala at ibibigay ang ating kapahingahan. Sabi dito, conclusion, tulad ng isang basong tubig ay nagiging mas mabigat habang hawak natin ito. Ang pagsuway, masamang ugali, at maling kilos ay nagiging mas mabigat kapag tumatanggi tayong harapin ang mga ito. Hindi kailanman nais ng Diyos na dalhin natin ang mga pasanin na ito ng mag-isa. Tinatawag niya tayo na sundin ang kanyang salita, paunlarin ang tulad Kristiyanong katangian at talikuran ang makasalanang gawa. Kapag ipinagtapat natin ang ating mga kasalanan, magsisi at magtiwala sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapatawaran, lakas at kapayapaan. Sa halip dalhin ang bigat ng pagkakasala, sa bandang huli ay panghihinayang. Mararanasan natin ang kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, ang pinakamainam na oras upang ibigay ang bawat pasanin sa harap ng Diyos, ng Panginoon, at lumakad sa Kanyang biyaya. At lagi natin ibibigay sa ating Panginoon kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa Kanyang pag-ibig. Inaalok tayo. Come to me, all of you who are burdened. Yan. So lahat tayo, anong ating dapat gawin? Tulad ng unang ating punto, late obedience is disobedience. And disobedience is a sin. Ikaw na inalok ng mabuti at hindi mo tinanggap, kawalan sa iyo. So makita natin ang dahilan kung anong paanyaya ng Diyos sa atin. Lahat tayo. Anumang bagay na pwedeng kasuungan ng ating buhay, huwag tayong manghinawa na lumapit sa Diyos. Kung ikaw may problema ngayon, huwag kang mag-isa sa iyong suliranin. Lumapit ka sa Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos, manalangin, makiisa sa mga gawain na tulad ng ating ginagawa. Ito magpapalakas sa ating espiritual na buhay. At sa sino mang hindi nakikiisa at gumagawa ng mga gawain ng tulad ng ng Kristiyano o tagasunod ng Panginoong Hesukristo, siya'y walang buhay. Walang buhay na walang hanggan. Kaya ang panyayan ng Panginoon ay lagi na tayo ay lumapit sa Kanyang presensya upang tayo ay kalugdan sa ating pagsunod. O dakilang Diyos, Panginoon, kami ay narito, Panginoon, na pakinggan, narinig namin ang iyong salita at ang iyong mensahe, O Diyos. At sino man sa amin, Panginoon, na naglalagak ng aming mga suliranin, O Diyos, ang aming mga stress sa buhay, O Lord God, ay ito'y tapat ka na Diyos na tumatanggap at nagpapala sa iyong mga anak, O Lord God. At muli, Panginoon, na aming napakinggan ay maisapamuhay po namin.
ang isang gawa, Panginoon, ay siyang mas mahalaga sa pagkilos ng isang totoong naglilingkod sa iyo. Bilang kami tawaging i-Kristiyano, Panginoon, nakalapat na, Panginoon, ang salitang pagsunod. At muli makita namin ang kahalagahan ng pagsunod at isang Kristong karakter at gumagawa sa iyong kalooban, O Lord God. At muli, Panginoon, sa aming pagtanggap ng iyong mensahe mo, Panginoon, maidaloy namin ang mensaheng ito, Panginoon, sa lahat ng kinauukulat, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, at sa mga taong wala pa sa iyo, Lord God. Makita ang isang mananampalataya na sumusunod sa iyo. At muli, Panginoon, kalugdan mo, Panginoon, at pagpalain mo ang lahat ng gagawa sa pagsunod, Panginoon. At muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Niluwalhati ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Tinatawagan na po ang Thank you. Palakpakan muli natin ang ating Pastor Ronald. Amen. And sino mayroon niya stress? Sabi ni Pastor Ronald, stress. Sino daw may stress? So, marami nagpalakpakan na may stress. And sometimes, totoo yun, ang kasalanan, sabi nga dito, is the weight of sin. Kaya tayo ay we preach grace and also we preach righteousness, no? Dahil sometimes, mayroong mga pagkakataon, no, nakakasala tayo. And sometimes parang yung frog, nire-resist natin ang sarili natin na parang sinasabi natin sa sarili natin, okay lang naman, pwede naman. Pero ang salita ng Panginoong Jesus ay maliwanag sa umagang ito. Sa panahon ni David, nang siya ay nagkamali sa Panginoon, nag-send siya ng isang lingkod ng Panginoon. Si Nathan ang pangalan niya, the prophet Nathan. Not to condemn si David. At siya ay nagsalita ng isang parable. Hindi niya dinarect ang pangalan ni David. For David have the chance na sabihin kung sino yung tao na yun. At sinabi niya, may isang mayaman na tao. Amen? Napakadami niyang ari-arian. At napakadami number ng sheep niya and cattle, mga hayupan. At napakarangyan ng taong iyon. At meron ng isa namang mahirap na lalaki na meron siyang isang sheep. Nag-iisa yung sheep na yun, alagang-alaga niya, lumaking kasama niya, natutulog na kasama niya. At sabi nun, pero nung magpapahanda na yung rich man, kinuha pa niya yung sheep na nag-iisa. At si David, sa galit niya, hindi fair. Sabi ni David, hindi fair yun. Hanggat ang Diyos ay nabubuhay, sabi ni David, at patayin yung tao na yon na kumuha ng nag-iisang sheep. At ang sabi ni Nathan, you are the man. Ikaw yung tao na yon. Dahil alam natin ang story, katulad ng nilihad ni Pastor Ronald, si David, nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon na adultery. Sabi ng Panginoon, binigay ko sa iyo lahat. Binigay ko yung trono ni Saul, binigay ko yung maraming mga wives, and then sa kabila ng lahat, yung kasalanan sa harap ng Panginoon, ginawa mo pa rin. Pero maganda kay David, amen? Sinabi niya, nung sinabi ni Nathan na, you are the man, ikaw yung taong tinutukoy ko. At ang sabi ni David, ito maganda kay David, ang sabi niya ay, nakasala ako sa Diyos at nakasala ako sa umamin siya. So, ang mensaheng ito is not to condemn us. Kung mayroon man tayong kasalanan, kasi sabi nga ng first point ni Pastor Ronald, yung ating kasalanan ay meron siyang weight. Amen? And ang oras na ito ay pwedeng mapalitan yung course ng buhay natin. Kasi alam natin ang bunga ng kasalanan, alam natin si David, supposed to be mawawala na sa kanyang kingdom. Supposed to be mapapahamak na yung kanyang lahi. Pero dahil sa isang desisyon ni David, na inamin niya na ako nagkasala. Amen? Kaya ang tawag kay David, he is the man after God's own heart. Hindi ibig sabihin, hindi ka nakakasala. Ang maganda kay David, sa panahon na sasabihin ng Panginoon, nakakasala ka, sasabihin ni David, I am the man. Nakasala ko, maamin. At ang gusto ng Panginoon sa oras na ito, ay lumapit tayo ng honest sa Panginoon. Sasabihin natin, Lord, I am the man. I am the woman. Na marahil ngayon ay may ginagawa tayong kasalanan. Sabi nga doon, ng pagbinasa natin yung context, no, sabi doon ay, ni Nathan ay, ginawa mo itong lihim sa harap ng marami.
Pero sabi doon, dahil yung consequences, sabi nga din doon ng may consequences ang ating kasalanan. Sabi doon, dahil sa consequences, yung pamilya mo mag-aaway-away. Aaway tayo mama yung cast your burden upon And nakita natin, pero ang maganda doon, nung inamin ni David yung kanyang kasalanan, nabago po yung kanyang direksyon ng buhay niya at ng kanyang pamilya. He is still in the throne. Ang dami pa niya nagawa. Nag-serve pa sa kanyang sa Panginoon. At ito pong panawagan na ito ay hindi for us na i-condemn ng Panginoon. Say amen? Ito po ay pagkakataon para i-confess natin sa Panginoon ang ating kasalanan na, Lord, ako po ay nagkasala sa iyo at sa tao. At ngayong oras pong ito, ako po ay nasa harap mo, Lord. I am honest. I have the burden. At sabi ng Panginoon, yung burden na yan, sa oras na ito, i-cast mo sa akin. Hindi tayo build up to carry that burden. Yung weight of sin, sabi nga ni Pastor Ronald. Hindi, we are not build up to wait, to para dalhin yung weight na yun. Kaya sabi ng Panginoon, you have to cast it out. You have to cast, ilagak mo sa akin. At ngayong umagang ito, iniibitahin tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga lagi ng salita ng Panginoon, when sin increase, kapag in-expose ng salita ng Panginoon ang iyong kasalanan, ibig sabihin, hindi ka kinakondemn ng Panginoon. He is trying, amen, na makita mo yung katatayuan and lumapit ka sa Kanya, mawawala yung burden mo. And it will change the course of your life, amen. Maybe it change the course of your family, amen, sa isang desisyon. Kaya ngayong oras na ito, tumayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Lahat tayo nagkakamali. At mayroong pagkakamali na sabi nga doon sa salita ng Panginoon sa context ay, yun yung ayaw ng Panginoon. At kung na-caught up tayo ng Panginoon, wala tayong ibang kailangan gawin kundi lumapit sa Kanya, Lord, nagkasala ako. And kapag ginagawa natin yon, sabi ng Panginoon, you are the man after God's own heart. Si David, he is the man of God's own heart. Nung panahon na lalaban siya sa Palestine, si Goliath. Sabi ni David, naalala ko lang, sabi ni Goliath, meron bang, may man ba sa inyo? Totoong man. Nalalaban sa akin, walang makatayo. Ang sabi ni David, I am the man. Lumapit siya doon. Nakipaglaban siya kay Goliath, napatumba niya, napatay niya si Goliath. Pero nung nagkasala na sa panahon kay Bathsheba, nung siya'y pinagpala na, nakotap siya ng Panginoon may kasalanan, sabi pa rin David, I am the man. So we must have enough man para humarap sa Panginoon na, Lord, I am the man. Ako yung nagkukulang, alam ko yung ako nagkakasala. Hindi ko sinasabing ako yung perfecto, but Lord, naamin ko, I am the man. Lalapit ako sa iyo, Lord God. Alisin mo itong burden na ito, Panginoon. At hayaan mo ang Diyos na magbago sa iyo, amen? Maybe hindi mabago ng Panginoon ng maraming bagay, pero hayaan mong baguhin ka ng Panginoon sa iyong puso. Yung that burden, alisin ng Panginoon. Hindi ko alam yung burden mo, but I believe lahat tayo may burden. Ang ginamit na word ni Pastor Ronald is stress. Hayaan mong alisin ng Panginoon. As you come into the altar, hayaan mo ang Diyos na mag-ayos sa iyo. So I just invite you, as we sing, Cast Your Burden, lalapit tayo sa altar, sinasabi natin, Lord, I am the man. Ako nagkukulang, baguhin mo ako. Amen? Hallelujah. Maybe hindi tayo